Yung minsan may nagtatanungan sa amin, ano po bang ginagawa? Yung pagkasabi namin nagbibilang, ay, trabaho po ba yan, yung pagbibilang? Mahalaga po pagbibilang kasi dito nakasalala yung progresyo ng pag-unlad ng traffic system natin. Hindi mo maramdaman na naka 10 years na pala. Ibig sabihin, enjoy sa trabaho. Ako po si Ernela Priza, 41 years old, isa pong station ed. Ang trabaho po nun is tagabilang po ng sasakyan. Yung ginagawa po namin araw-araw, yung proseso po is bali, we do it manually po. Nagamitan po namin siya ng handtali or counter. Ako po si Pablo Ronquillo Pamisaran, 63 years old. Ako po ay nagtatrabaho bilang tagabilang ng sasakyan sa loob po ng 37 years. Bilang tagapagbilang, kami po ay bago itayo ang isang proyekto, yan po ay binibilangan ng sasakyan, yung traffic volume. Sa lahat ng intersection, binibilangan po yan bago itayo ang proyekto. Kasi doon po binabase ang kapasidad ng sasakyan na dumaraan. So bago i-adjust yung kalsada, yung intersection, kailangan may data na makukuha para doon ipopokus yung area na gagamitin at saka yung traffic set na paggagawan. Pagdating namin, ang tinitingnan agad namin yung intersection kung ilang flows. Pinakamarami na yun, halos karamihan, laging 12 flows. Straight kalawakan ng bawat butas. Kada intersection, halimbawa kung diretso yung bibilangin mo, doon lang siya magpo-focus para mabilang niya. Bawat yung kanan, puro kanan ka lang para mabilang lahat yung mga sasakyan. Hindi mo na intindihin yung iba. Kung kanan, kanan ka lang para mabilang ng maayos. Totally po, may 11 classification po kami ng sasakyan na binibilang. Pag mga national roads po siya, bali 9 na classification na lang po siya. Kagaya po ng car, MC, taxi, UV, jeep, bus, truck, trailer, at saka bike. After ng trabaho po namin, pinapadala sa opisina yung data na yan. Doon mo ini-encode yung bilang po namin. Taon-taon, dumarami ang volume ng sasakyan natin. Kaya taon-taon nagbibilang ng ina-update yung traffic volume. Kasi doon ina-adjust natin yung traffic signal. Ang design process ni Traffic Service Section ay nagsisimula sa pagbibilang sa kalye ng mga vehicle volume, pedestrian counts, and also the occupancy ng mga sasakyan, travel time and travel speed ng mga sasakyan sa Metro Manila. Start tayo doon kunwari sa location, nagbilang, then ipapasa sa atin, i-encode, i-evaluate, then pinapasa natin sa planning section yung ating data kung saan nagagawa natin yung timing parameters ni traffic signals, then kung ilan na ba ang volume ng isang intersection, kailangan ba natin magtayo ng footbridge or kailangan natin maglagay ng pedestrian lane. We always do a scientific approach sa mga studies natin. Sa ngayon, para sa amin is best pa rin yung manual. The advantages niya is yung nakapag-classify talaga siya ng vehicles dahil yung mga mata natin is better talaga sa camera. Sa ngayon kasi ang challenge ni AI yung pag-read ng UV Express, taxi, then yung pagdating naman sa gabi, hindi na ma-read ni camera yung kung ano ba sakyan dahil sa glare ng mga headlights and so on. Napakahalaga ng ginagawa ng ating mga traffic surveyors. Parang sila yung bloodline ng Traffic Engineering Center, yung source ng main data natin para makapag-propose tayo ng traffic engineering intervention sa Metro Manila. Ngayon, ang pagkaraniwang empleyado na naranasan sa kalsada kasi yung pawis, pagod, at saka yung langhap ng usok. Yun ang naranasan namin sa pagbibilang. Minsan, abutan kaming ulan, walang masilungan. Ayun, mababasa. Pag biglang init naman, mainitan. Ang kalaunan nun, trangkaso. Yun ang kalamitan na namin naranasan. Puputukan yung mga namin dito, nakakakalyo Kasi bakal kasi yung pindutan namin. Pag sobrang bilis, lalo na yung mga Commonwealth Edge libo-libo po kasi yung dumadaan yan. Sa motor pa lang, umabot 4,000.
4,000 kang ano, na talagang nagkakakalyo talaga. Kailangan niya magtiyaga rin. Kasi, umpisa, nakakahilo talaga kasi may mga bago na sa amin, hindi umabot 1 linggo. Nagre-resign talaga sila kasi nahihirapan, hindi nila matanggap na ganun ang trabaho. Sa araw-araw po namin na siguro nakasanayan na lang din. Siyempre, di naman natin maiwasan. Nandyan yung mausok, mainit, tapos maingay talaga nang dahil sa mga sasakyan. Pero nakasanayan na lang din naman talaga namin na sa tagal na rin siguro sa serbisyo. Hanggat maaari po, talagang kailangan namin i-focus sarili namin doon sa ginagawa namin para hindi talaga magkamali. Kasi nga, kailangan talaga paano po maano yung traffic ng maayos kung hindi rin namin ibibigay ng maayos yung trabaho namin. Hindi naman po maiwasan kasi kasama sa human error yan, yung mga ganyang bagay. Pero at least nagsikapan namin na maayos yung trabaho. At least above 90% yung accuracy ng bilang namin. Sa uri ng trabaho kasi namin, hindi mo maramdaman na naka 10 years na pala. Ibig sabihin, enjoy sa trabaho. Guys, sa akin, naramdaman ko, 20 years na pala ako. Di ba? Maghanap man ako ng iba, wala na, huli na. Kasi ini-enjoy ko yung trabaho. Yung location na paiba-iba, hindi boring. Halimbawa, may bagong UP na intersection. Siyempre, atat ka mapuntahan, ano kayong klaseng intersection to, di ba? Ano klaseng, rito, lagayan. Kaya nga, pagdating ng ganong haba ng panahon, parang nag-alangan ka ng lumipat sa ibang trabaho, dahil mahirap na maghanap eh. Bihira ang trabaho na to, unique nga ito, ma'am. Dito ko lang po talaga siya na nalaman na merong ganitong trabaho. Dati, hindi ko rin po kasi naririnig na may ganitong trabaho. Yung minsan may nagtatanungan sa amin, ano po bang ginagawa? Yung pagkasabi namin nagbibilang, ay, trabaho po ba yan, yung pagbibilang? Kahit kami, natawarin kami ng una naming trabaho eh. Pero nung maano na namin na ganun ka-importante pala yung trabaho namin, pinagsisikapan talaga namin na magawa namin trabaho namin. Tanggap na rin naman namin yun. Kasi yun talaga ito ang trabaho namin. Tapos alam naman namin na mahalaga itong ginagawa namin. Mahalaga pa pagbibilang kasi dito nakasalala yung progresyo ng pag-unlad ng traffic system natin. Dito nakaugnay, bago ka mag-put up ng projects, nagre-repair muna sila ito sa TEC. Kumukuha ng traffic data.